Why not? Karamihan sa upgraded iPhones ay kaya yon. Pwede mo sabihan si Siri na tawagan ng kung sino mang gusto mong tawagan. Mabilis na idinagdag ni Benji. Si Siri ay ang virtual assistant sa lahat ng mga iPhone. Ginagawa niyang literal na kahit anong gusto mong gawin niya sa telepono mo. Hindi fan ng iPhone si Tyron. Mas sanay siya sa Samsung phones kaya naman sinabi niya. Okay, kukuha ako ng iPhone. Kamusta ang East Hill? A bit difficult, sir. Ang ibang bansa ay sinusubukan magbigay ng babala sa akin para bumaba sa posisyon. Bilang hari pero hindi sila importante para kalabanin ko pa. Masyado ako matalino para sa kanila, sabi ni Benji. Ngumiti si Tyron at sinabing, sana makakuha ka ng Reyna dyan. Tumawa si Benji pero hindi umimik. Hindi ba humihingi ng Reyna ang mga tao dyan? Ano ang haring walang Reyna? Pang-asar pa ni Tyrone. Sir, ayaw pag-usapan ni Benji ang isyong ito na mula ng mukha niya. Hindi naman kasi bakla si Benji. Masyado siyang abala sa trabaho kaya wala na siyang oras sa mga babae. Pati na rin sa mga babaeng madalas talaga siyang mahiyain. Well, pag may Reyna ka na, sabihan mo ko, sabi ni Tyrone at pareho silang humagikhik. Sa kanya ibinaba ang tawag. Sa tingin ko may crush si Benji kay Jane, sabi ni Eliza pagkababa ni Tyrone ng tawag. Talaga? Bagay naman yung dalawang yan, hindi ba? Tanong ni Tyrone. Oo, pero nasa kanilang ultimate decision, she said. Tama, bilhan mo ko ng bagong iPhone. Sabi ni Tyrone at tinabot sa kanya ang card nito at ibinigay ang password. Nang matanggap ni Eliza ang card, sinabi niya sa kanya, Eliza, mabuti kang babae. Namula si Eliza at bago pa siya makapagsalita, bilang tugon sinabi ni Tyrone. Salamat at nandito ka katabi ko. Masasabi ko na ang pagmamahal mo ay tunay. You are welcome. Tumabi ito sa kanya, tinalikan siya. Please, akayin mo ko papunta sa CR. Sabi ni Tyrone at agad siyang inakay ni Eliza sa banyo. Mahuhubaran mo bang sarili mo? Please, ikaw nang gumawa. Hiling ni Tyrone. Sige. Ilang beses na nilang nakitang kahubaran ng isa't isa, kaya hindi dapat maging big deal ang paghuhubad sa kanya. Ginawa niya ito sa isang mabilis ngunit maingat na paraan. Matapos matiyak na nasa ilalim na ng shower si Tyrone, nagtanong siya. Makakapag-shower ka ba sa ganitong paraan? Kapag tapos ka na, pwede mong ipaalam sa akin para tulungan kita. Okay, my woman, sabi ni Tyrone at lumabas si Eliza dalang kanyang mga damit. Binuksan ni Tyrone ang shower at hinayaang bumuhos ang tubig sa kanya. Pagkatapos ng maghilamos ay nagsimula na siyang magbanlaw ng tubig. Parang may malakas na bagyo na tumama sa kanyang ulo, parang bugso ng hangin. Lahat ng alaala niya ay sumagi sa kanya. Mabilis niyang hinawakan ang dingding ng banyo para alalayan dahil sa sobrang sakit ng ulo ay dumating ang mga alaala. Humigit kumulang 5 minuto humintong kanyang ulo sa pagsakit na para bang natamaan ng martilyo. Lahat ng alaala niya ay naninirahan sa kanyang puso. Naalala na niya ngayon ang lahat. Si Eliza ang babaeng naka one night stand niya at muli silang nagkita makalipas ng 6 na taon. Kinaiinisan niya ito noong una dahilan para pagdudahan niya si Eliza. Ngunit unti-unti nakilala niya siya kung sino talaga siya at heto si Marcela. Na pumesto sa pagitan nilang dalawa, nais malaman ni Tyrone kung anong kalagay ni Marcela sa matanda. Dahil si Nylon ay sobrang desidido sa paghahanap sa kanya. Kailangan niya makatiyak na hindi pa siya natagpuan ni Nylon. Eliza, tawag ni Tyrone at mabilis na pumasok si Eliza na makitang walang saplot si Tyrone na may tubig na tumutulo sa kanyang katawan, hindi niya maiwasang mag-init dahil sa perpekto nitong katawan. Gustong sabihin ni Eliza sa kanya na hot siya, ngunit hindi niya magawa. Naglakad ito palapit sa kanya at marang hinawakan ng kamay nito. Gusto mo bang angkinin ako, Eliza? Tanong ni Tyrone. Hindi naman niya inaasahan ni Eliza pero wala naman itong problema sa kanya. Mga 2 segundo bago siya sumagot. Well, pwede naman. Lumuhod si Eliza sa harapan ni Tyrone at doon isinagawa ang bagay na alam niyang makakapagpaligaya kay Tyrone at sa kanya. Pagkatapos ng isang mainit na tagpo, pakiramdam ni Eliza inihele siya sa hangin. Matagal din bago niya na iparamdam yun kay Tyrone. At si Tyrone, hindi maaalis ang ngiti ng sa wakas. Nasa tamang babae na siya at nasa pagbalik ng alaala. Pinapangako niyang magbabayad ng lahat ng may sala. Samantala, tumayo si Eliza at umayos para makapag-shower at makapaglinis muli si Tyrone.
Nang matapos siya, inakay siya nito pabalik sa sala at tinulungan siyang patuyuin ang katawan gamit ang tuwalya. Saglit na inalikan ni Tyrone ng kanyang labi habang inaalalayan siya. Habang binibihisan siya ni Eliza ay nagsalita si Tyrone. Hindi mo ba naiisip na magiging pabigat ako sa'yo? Lalo na't bulag ako. Ano ba, Tyrone, mahal kita. Ang pagmamahal ko sa'yo hindi nakadepende sa kung ano man. Mahal kita kung sino ka man. Kahit noong koma ka, mahal pa rin kita, sabi ni Eliza. Paano kung hindi na ako makakita hanggang sa mamatay ako? Tanong niya. This time suot na ni Eliza ang kanyang pantalon para sa kanya. Walang magbabago doon. Pagkatapos niyang isuot ang pantalon nito, tumayo sa harapan niya. Ang dalawang kamay ay nasa pisngi nito. Tyrone, maaring hindi kita mapipigilan na mag-alala sa ibang bagay. Ngunit huwag kang mag-alala na iiwan kita. Nakakabaliw na na-in-love pa ako sa'yo noong mga panahong sinasaktan mo ko. Hindi ko nga alam kung paano ako nahulog sa'yo. If I can fall in love with you at your worst, then trust me, it's too late for me to stop loving you. Nilapitan siya ni Tyrone at hinalikan. Salamat Eliza, mahal na mahal din kita. Luto ng pagkain, tara na't kumain na tayo, sabi ni Eliza at tumango si Tyrone. May isang tao lang na kailangan kong kausapin. Sino ang taong ito? Baka makatulong ako, tanong niya. Pinaalagaan ko si Marcela sa isang matandang lalaki matapos siyang pahirapan sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Ang lalaki nakatira sa A-Island. Gusto kong kumpirmahin kung nandun pa si Marcela. Sabi ni Tyrone ngunit tumahimik si Eliza. Napansin ni Tyrone ang biglang kakaibang katahimikan at nagtanong. Bakit ang tahimik mo? Nalaman namin na kasama ni Marcela ang matanda sa A-Island. Ngunit habang ginagamot ka, kinuha ni Nylon si Marcela, sabi niya. Ano? Nangangalit si Tyrone sa galit. Well, hindi ko maisip kung makaka-recover ba si Marcela. Duda din ako dyan. Nung makita namin siya, mukha siyang bangkay. Pinarusahan mo talaga siya ng sobra, sabi ni Eliza. Oo, kung sino man ang mananakit laban sa akin ay dapat handa sa mga posibleng kahihinat na nila. Sabi ni Tyrone at napangiti si Eliza. Walang naglakas loob na saktan ka. Pinapanalangin ko na hanapin natin kung sino ang humawa sa dugo mo. Pinaghihinalaan kong doktor na nagtanggal ng bala sa katawan mo sa Presidential Lodge. Sabi ni Eliza. Siya nga, hahanapin ko siya at sisirain kong pamilya niya. Galit na sabi ni Tyrone. Nakakatakot ang itsura mo ngayon. Ako to si Eliza, ang nakatayo sa harapan mo at hindi ang doktor. Sabi ni Eliza. Agad na natunaw ang galit sa mukha ni Tyrone. Pinato ni Tyrone ang ulo ni Eliza sa balikat niya at hinalikan siya sa buhok. Ngayon tara na't kumain kasamang mga bata, sabi ni Eliza. Okay love, sabi ni Tyrone at bigla nang lamig si Eliza. Anong sabi mo? Gusto niyang marinig muli ang salitang yon dahil naniniwala siyang mahirap para kay Tyrone na sabihin ang salitang love. Sabi ko, okay my love, lumiti siya kay Eliza. Namula ng gusto si Eliza at ang katahimikan na may halong kasiyahan ay kumalat sa kanyang puso. Samantala, tumayo si Nylon sa harap ni Marcela sa loob ng isang special na kwarto sa Presidential Lodge kung saan siya ginagamot ng doktor. 6 na araw nang nakalipas mula nang dinala rito si Marcela, ngunit wala pa ring pagbabago. Para makakain siya, literal na kailangan siyang pakainin. Hindi niya mahawakan ng isang kutsara at walang lakas na iangat ang kanyang daliri. Totoong si Marcela ay mukhang isang taong maaaring mamatay anumang sandali sa ngayon. Humalokip-kip si Nylon at bumulong. Parang walang puso si Tyrone para gawing buhay na patay ang isang tao. Hindi ba mas mabuti kung binaril na lang niya ito? Marcela. Ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon tulad ng inaasahan. Para siyang isang troso ng kahoy sa kama. Kahit ang kanyang mga binti hindi nakaunat ng tuwid, ay nakakurba dahil ang kanyang mga buto ay nanigas. Bumukas ang pinto nang biglang pumasok ang isang matandang lalaki at 2 babae. Sila Lord Joaquin, Belinda at Conchita. Agad na tumakbo si Conchita patungo kay Nylon at nagtanong, nasaan ang aking anak? Kinailangang sabihin ni Nylon sa kanila na natagpuan niya si Marcela ngayon. Habang kasama niya si Marcela, hindi niya ito pinalabas dahil sinisikap niyang tingnan kung gagaling si Marcela. Ngunit pagkatapos ng 6 na araw ng paggamot ay hindi pa rin gumagaling si Marcela at hindi nagpakita ng anumang pagbabago. Kailangan niyang ipaalam sa kanyang pamilya. Yun siya.
Itinuro ni Nylon ang payat na si Marcela sa kama. Agad namang lumingon si Conchita at nang makita niyang kanyang anak ay halos hindi na niya ito makilala. Marcela, Marcela, Diyos ko, ang anak ko! Marcela! Lumapit ko sa kanya at niyugyug ang kanyang katawan para malaman ko si Marcela ay patay o buhay pa. Sa itsura nito hindi niya masabi. Patay na ba siya? Tanong ni Lord Joaquin. Bagamat nakadilat ang mga mata ni Marcela, ngunit hindi siya mukhang isang taong nakakakita. Siya ay halos mukhang patay. Buhay siya ngunit narinig ko na pinahirapan siya ni Tyrone sa pinakamataas na bundok sa North Hill, sa A Island sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Napasigaw si Belinda at Conchita sa gulat. Bakit niya nagawang maging hindi makatao? Gulat na tanong ni Belinda. Nakaluhod na si Conchita sa tabi ng kama ng kanyang anak at umiiyak. Sinanyasan ni Nylon na umupo ang lahat sa loob ng kwarto at umupo silang lahat. Maliban kay Conchita na nanlumo at nawala ng gana. Ma'am, Dad, please, tulungan yung gumaling ang anak ko. Lalo pa niyang iyak. Ang makitang ganito ang kanyang anak na babae ay masakit para sa kanya. Mr. Nylon, sa tingin ko'y parehas lang ang kaaway natin at yun ay si Tyrone. Kahit ano gagawin ko para tulungan kang sirain siya. Kahit nagaling siya sa pamilya ko at apo ko sa totoo lang. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Alam mo ba na pinatay niya si Michael, ang mahal ko nga po? Gusto kong patayin si Tyrone, sabi ni Lord Joaquin. Kahit ako, may pagkakataong pinaalis ako ni Tyrone sa bahay ko para tumira sa kalye at mamalimos ng pagkain. Walang pusong lalaking yon. Sa tingin niya, imposible para sa akin na siya ay papatayin. Pero gusto ko talaga siyang patayin, sabi ni Belinda. Gusto kong patayin na si Tyrone pero pag-usapan din natin kung paano bubuhayin ang anak ko, sabi ni Conchita. Nang makitang pinag-uusapan lamang na matanda at babae ang katotohanan, gusto nilang patayin si Tyrone at hindi kung paano gagaling ang kanyang anak, bumaling si Nylon kay Conchita. Ma'am, si Marcela ay aktual na kasama ko sa nakalipas na 6 na araw. At mula sa kanyang unang araw dito, kinuha ko pinakamahusay na mga doktor sa North Hill upang gamutin siya, ngunit walang nagtagumpay sa kanilang gamutin siya. Mas malalang kalagayan niya at hahanapin siya ni Tyrone kapag nalaman niyang wala na siya sa pinagtataguan niya. Kaya mas importante na maalis natin si Tyrone ngayon. Tapos mag-focus tayo kung paano natin mapapagaling si Marcela, sabi ni Nylon at saka tumalikod kay Lord Joaquin. Napabuntong hininga siya at sinabing, ang pag-atake kay Tyrone ngayon ay hindi opsyon dahil sa oras na to ang kanyang personal assistant ang hari ng bansa ko. Ngayon at nasa kustodiyan nilang kakambal ko. Kapag lalo kong ginalit si Tyrone, hindi lang kapatid kong mawawala sa akin, malamang na mawala rin sa akin ang aking bansa. Anong gagawin natin? Kailangan nating alisin ang assistant ni Tyrone, tanong ni Lord Joaquin. Nag-isip si Nylon ng iba't ibang paraan para makitungo kay Tyrone nitong mga nakaraang araw at sa wakas ay may naisip na rin siya. Kahit nawala si Marcela, kailangan niyang patayin si Tyrone kung sakaling gusto niyang makuha si Eliza para sa kanyang sarili. Tumawag si Nylon at sinabi sa telepono, dalhin mo siya. Makalipas ang ilang segundo, may dinalang lalaki sa kanya. May posa sa kamay at paa. Agad siyang pinaluhod sa pagitan ng mga taong nakaupo sa kwarto. Ang lalaking ito'y si Bruno, ang pinakamalapit na kaibigan ni Tyrone. Bruno, pumapayag ka bang patayin si Tyrone para sa akin? Tanong ni Nylon sa kanya. Inaresto niya si Bruno at pinagbantaan siya nitong nakalipas sa 3 araw, ngunit hindi natatakot si Bruno. Kung papatayin si Bruno si Tyrone, walang makakapag-ugnay sa pagkamatay ni Tyrone sa kanya. At kung ganoon, hindi masasaktan ang kanyang kapatid sa East Hill. Pinlano niyang puntahan ng East Hill sa sandaling patay na si Tyrone upang maagaw niyang bansa mula kay Benji. Dahil naniniwala siyang hindi maayos si Benji sa panahon ng pagkamatay ni Tyrone. Ito ay isang perpektong plano. Ngumisi si Bruno. Kung alam mo lang kung gaano kita kinasusuklaman, Nylon. Iligal mong inangkin ang bansa ko at ngayon, gusto mong patayin kung matali kong kaibigan? Isa kang halimbawa ng salitang demonyo. Tinuro ni Nylon si Marcela na nasa kama. Tingnan mo siya. Buhay ang babaeng yun pero walang silbi. Dahil mistulang patay ang buhay niyang katawan. At nangyari yun dahil kay Tyrone. Ngayon sabihin mo sa akin kung sinong masama sa pagitan namin ni Tyrone. Hindi sinasaktan ni Tyrone ang mga inosenteng tao. Kung kakalabanin mo siya, mas mabuting maganda ka. Dahil kaya niyang pahirapan at maging walang awa sa'yo, sabi ni Bruno. Ngumisi si Nylon, nakikita kong kilala mo talaga ang kaibigan mo, sinabi ni Nylon sa nag-iisang gwardyang nakatayo sa kwarto. Dalhin mo siya dito. Sa isang iglap, ang nag-iisang anak na babae ni Bruno dinala sa loob.
Dad, sigaw na anak ni Bruno't gustong tumakbo papunta sa kanya. Ngunit pinigilan ng mga gwaryang bata. Laking gulat ni Bruno nang makitang kanyang anak na babae. Ang kanyang asawa at ang kanyang anak na lalaki hindi sumunod sa kanya sa North Hill dahil hindi niya planong manatili na matagal sa North Hill. Sinama lang niyang anak na babae sa kagustuhang makita ito sa North Hill dahil wala sa kanyang mga anak ang bumisita sa kanilang sariling bansa noon. Bagamat sinisigurado niyang seguridad niya at ang kanyang anak, hindi niya inaasahang magagawa ni Nylon na makuha ang anak niyang babae. Ganyan ka na ba kasama? Siya ay 6 na taong gulang lang, bakit mo to ginawa sa kanya? Nang hina ng boses ni Bruno at ngayon ay nakatitig na siya kay Nylon. Sa larong ito, walang awa-awa. Mananatili ditong iyong anak na babae hanggang sa mapatay mo si Tyrone. Sabi ni Nylon at inutusan ng gwardya. Dalhin niyo na ito. Tumawag siya ng higit pang mga gwardya. Agad silang pumasok sa loob at binuhat si Bruno kahit na pinipilit niyang huwag iwan ang kanyang anak. Bitawan mong dad ko! Bitawan mong dad ko! Sigaw ng maliit na babae. Carla, ibigay niyo sa akin ang anak ko. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Nylon, papatayin kita. Malakas at desperadong mga salita ni Bruno hanggang sa hindi na marinig ang boses nito. Ang pangalan ng kanyang anak na babae si Carla. Matapos siyang itapon sa labas ng Presidential Lodge nang walang awa, tumayo siya mula sa sahig at tumakbo pabalik sa gate. Ibalik mo anak ko, hayop ka, anak ko. Gayon pa man nakalak ang gate at ang tanging nagawa na lang niya ay katukin ang gate nang paulit-ulit. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang pinakamamahal na babaeng anak doon ay labis na nagdudulot ng sakit sa kanya. Sa katunayan para bang ang kanyang puso'y napunit. Diyos ko, bakit siya napunta sa North Hill? Dapat inanatili na lang siya sa kanyang asawa at namumuhay ng tahimik. Anong inaasahan niya mula sa North Hill? Ang North Hill ay pinamumunuan ng isang pangulo ng militar na halos magagawang gusto niyang gawin nang walang sino mang nagtatanong sa kanya. Anong sasabihin niya sa kanyang asawa ngayong gabi kapag tinanong itong kanilang anak? Dahil gabi-gabi may video call si Bruno kasama ang kanyang asawa at anak na lalaki. At ngayong gabi, kinakabahan siya. Napuntang isip niya kay Tyrone, paano niya mapapatay ang kaibigan? Hindi niya kailanman magagawa ito. Napakahalaga sa kanya ni Tyrone, ngunit kumpara sa kanyang anak na babae. Mahal niya si Carla. Umuwi siyang malungkot sa ganong paraan. Nung gabing iyon, nag-video call sila kasama ang kanyang asawa. Kinailangan niya magsinungaling na si Carla ay natutulog. Hindi naman siya inistorbo ng kanyang asawa dahil ito ang unang beses na mangyayari yon. Tinawagan ni Bruno si Nylon at nagmakaawa sa kanyang palayain ng kanyang anak, ngunit iginit ni Nylon na hanggang sa ibigay niya ang ulo ni Tyrone. Hindi niya pakakawalan ng kanyang anak. Sa ikalawang gabi, muli siyang nagsinungaling ngunit nagsimulang maghinalang asawa at iginit na gusto niyang makita si Carla na sinasabi niyang natutulog sa kama. Ngunit kailangan niyang tapusin ang video call dahil walang kanyang anak na babae. Ilang beses tumawag ang asawa niya pero hindi niya sinasagot. Nang magpadalang kanyang asawa ng text na nagbabantang magpapakamatay kung hindi niya kukunin at ipakita sa kanya si Carla, kailangan niya sagutin ng video call. Nang makita niyang namamagang mukha at luha ng kanyang asawa, naramdaman niyang nadurog ang puso niya at sinabing, "Wala sa akin si Carla." "Anong pinagsasabi mo? Anong nangyari sa anak ko? Nasaan siya?" Halos mabaliw ang asawa niya. Iyak ng iyak si Bruno na parang isang maliit na bata sa kakalaunan ay piniliwanag sa kanyang totoong sitwasyon nila ngayon. Oh gosh, lalong umiyak ang ginang. "Bruno, iligtas mong anak natin. Ibalik mo siya dito. Ang anak ko. Pero hindi ko maaring patayin ang aking kaibigan," sabi ni Bruno. "Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ko nakita ang anak ko sa video call bukas, magpapakamatay ako sa tabi na anak mo. Kung kaya mong pakawalan ako ng anak mo dahil sa kaibigan mo, sige bahala ka. Alam mong kaya kong gawin, Bruno." Pagkatapos ay binaba niyang tawag at umiyak ng husto ng gabing iyon na hindi siya makatulog. Humiga si Bruno sa kama, wala na siyang magawa at natatakot sa kanyang gagawin. Hindi kaya magiging kasaysayan na siya nang pumatay sa pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Nang sumunod na umaga, eksaktong 10 a.m., nagbihis siya ng corporate suit at nagmaneho papunta sa bahay ni Tyrone. Nung una, ayaw siyang papasukin ng mga guard dahil inutusan sila ni Eliza na huwag papasukin ng sinuman. Ngunit pagkatapos na makakausap ni Bruno si Tyrone sa telepono, nagtiwala si Tyrone kay Bruno at pagkatapos ay inutusan ng kanyang mga bantay na papasukin si Bruno. Gusto nilang kapkapan ang katawan ni Bruno, ngunit pinigilan niya ito. "Alam mo ba kung sino ako? Umalis ka sa daanan ko." Tinulak niyang gwardiya na gustong kapkapan siya at naglakad papasok. Sa totoo lang, meron siyang matalas na metal na kutsilyo sa kanyang panloob na bulsa. Totoong natatakot siya dahil ang isang taong katulad ni Tyrone Aliman ay hindi isang taong maaring patayin
Pagpasok niya, nakita niya si Tyrone na naglalakad na may dalang pamalo. Pinagmamasdan siya, napagtanto niyang ginagamit niyang pamalo para bantayan ang sarili, para hindi man lang siya nakikita ni Tyrone. Pero kailangan niyang kumpirmahin kung may tao o wala. Naglakad siya patungo kay Tyrone at nagtanong, Tyrone, ano nangyayari sa'yo? Nawala ang paningin ko. Kamusta ka, Bruno? Tanong niya. Ano? Bulag ka? Nasaktan si Bruno. Paano nangyari to? Masyado ako maraming kaaway. Gusto nila ang buhay ko, ngunit hindi sila pinahihintulutan ng Diyos. Ngunit kinuha nilang aking paningin, sabi ni Tyrone. Nalungkot si Bruno para sa kanya, may kabayaran talaga ang maging isang pinakamakapangyarihang tao ng North Hill. Yes, please. Tulungan mo ko makaupo, sabi ni Tyrone at inakay siya ni Brunong maupo. Pagkatapos niyang maupo, tinanong siya ni Bruno, may tao ba sa bahay? Walang mga bata at pumasok na sa paaralan at si Alyssa ay pumasok na sa trabaho. Kahit na nangako siyang darating at titignan ako ngayon, 11:30 a.m., sabi ni Tyrone. Tiningnan ni Bruno ang kanyang wristwatch at napagtantong 11:15 a.m. na. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at umalis sa lalong madaling panahon bago dumating si Alyssa. Maluha-luha siyang bumulong. I'm so sorry Tyrone Aliman. Pagkatapos nilabas niya ang napakatalim na kutsilyo mula sa kanyang panloob na bulsa at maingat na lumapit sa kanya. Nangakmang sasampalin siya, hinawakan ni Tyrone ang kamay niya at pinaikot yon dahilan para malaglag ang kutsilyo sa kamay niya. Napangiwi siya sa sakit kahit nang takot ay namumuo sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na gano'n ang magiging reaksyon ni Tyrone. Akala niya bulag siya, bago pa siya kumurap ay pinatumba na siya ni Tyrone sa sahig. Hindi mo ba alam na akong God of War? Napakasensitibo ko sa panganib at kaya imposibleng patayin ako ng aking kaaway. Umiyak si Bruno at nagsalita. Tyrone, hindi ko sinasadya. Pinilit ako ni Nylon, nasa kanyang anak ko at sinabi niya na hindi niya pakakawalan ang anak ko. Maliban kung papatayin kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito at mag-isip tayo ng paraan? Tanong ni Tyrone, nakatayo siya sa tapat ng katawan ni Brunong nasa sahig. I'm so sorry, tinatakot din ako ng asawa ko na kung hindi ko iuwi ang anak ko, kung nasan siya. Please, inuuna ko lang ang pamilya ko. Pakiusap ni Bruno. Bagamat hindi nakikita ni Tyrone, alam ni Brunong mahirap patayin itong patayin. Niloko mo ko Bruno. Umupo si Tyrone sa likod. Tumawag si Tyrone sa head of guards at sinabihan siyang pumasok sa loob. Nang lumitaw ang guard, inutusan niya itong palabasin si Bruno. Hindi niya sasaktan si Bruno pero wala na siyang gagawin sa kanya kahit na kailan. Pagkaalis ng head guard kasama si Bruno, napabuntong hininga si Tyrone. Masyado nang pumapapel si Nylon, naabot na nitong hangganan ng galit ni Tyrone. Dahil sa galit, tinawagan nito si Nylon. Sa sandaling sumagot si Nylon, sinabi niya sa kanya, ang iyong katapusan ay magiging mas masahol pa kaysa kay Marcella. Ito'y sinisiguro ko sa'yo. Natahimik sandali si Nylon. Ramdam na ramdam niyang galit ni Tyrone, hindi man niya ito nakikita. Saka siyang umisi. Hindi niya alam na nakarecover na si Tyrone. Nalaman niya sa doktor na inaresto niya ng nalasan na dugo ni Tyrone at kailangan niya ng bagong dugong may isasalin sa kanya. Nagsalita siya. Anong magagawa mo? Anong magagawa ko? Gusto ko lang malaman mo na hindi nagtagumpay si Brunong patayin ako. Ngayon nagdududa ka pa ba sa magagawa ko? Galit na galit si Tyrone. Kung makikita niya si Nylon ngayon, paparanas niyang galit niya higit pa sa impyerno. Nagulat si Nylon, ibig bang sabihin ay sinubukan siyang patayin ni Bruno? Ngunit natalo niya ito? Kung hindi man lang siya kayang patayin ng kanyang pinakamalapit na kaibigan, sino kayang makakapatay kay Tyrone Aliman? Bakit imposibleng talon niyang lalaking to? Napaiisip si Nylon. Nadismaya siya. Ibalik mo si Marcella sa matandang iyon sa Egg Island sa loob ng 3 araw. O makikita mong galit ko. Pagbabanta niya at ibinaba ang tawag. Nang matapos siya sa tawag, bumukas ang pinto at pumasok si Alyssa. Mabilis na naglakad si Alyssa sa kanya't magiliw na tinawag. Tyrone, napatingin si Tyrone sa direksyon ng boses niya at ngumiti. Anong oras na? Tiningnan ni Alyssa ang kanyang wristwatch at sumagot. 11:30 a.m. Ngumiti siya at sinabing, tumupad ka sa iyong salita. Oo naman, sana hindi ka mainip. Naisip ko kung anong pakiramdam na mag-isa sa bahay, sabi ni Alyssa. Hinawakan niya sarili niyang kamay. Iniisip ko na pahinga lang ito. Pagkatapos ng lahat, palagi kong itutuon ang sarili ko sa trabaho. At least ngayon, nilalaan ko ang oras ko kakaisip sa'yo. Namula si Alyssa at saglit na sinandal ang ulo sa balikat niya. May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong ni Alyssa. Bago pa makasagot si Tyrone, may nakita siyang kutsilyo sa sahig. Dinampot niyang kutsilyo, tinanong siya. Anong ginagawa ng kutsilyo dito?